So eto na nga mga sangkay, kinumpirma na po mismo ng bansang Amerika na may grupo po ng mga mandirigma, mga sundalo po itong mga Amerikano daw, mga sangkay, na mukhang nagbabantay po ito dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Hello, what's up? Mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat. Kamusta po? Naway okay lamang po kayo ngayon mga sangkay. Sa lahat ng mga solid sangkay, syempre, shoutout sa inyong lahat. Mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar. Sa mga nanonood ngayon, hindi pa po nakakapag-subscribe. Ano pang iniintay nyo? Pasko? Malayo-layo pa yung Pasko. Ay, hindi, malapit na rin pala no? Ilang tulog na lang mga sangkay. Pasko na naman. Diyos niyo, Maribar. Ang bilis ng araw no? So yun, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto guys. Gusto ko pag-usapan to ngayon mga sangkay kasi may report po ito. US Defense Secretary Austin kinumpirmang may mga Amerikanong sundalo na bahagi ng US Task Force, ayungin po ito mga sangkay. Na ngayon, ito po ay kabahagi na nagbabantay po ngayon sa West Philippine Sea. Naku, magagalit dito yung China, mga sangkay. Para mas masuportahan ang ating sandatahan sa mga aktibidad sa South China Sea, makakatuwang ng Pilipinas ang isang task force na binuo ng Amerika, ang US Task Force Ayungin. Ano naman kaya ang magiging papel nila sa mga misyon ng ating Armed Forces of the Philippines? Yan ang gusto natin malaman. Kasi mga sangkay, sa ibang mga balita, sinasabi po talaga na itong task force, hindi ba halata mga sangkay? Pangalan pa lang, alam nyo na. US Task Force Ayungin. Yan yung pangalan nila mga sangkay. So alam na natin yan, di ba? Alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Kontrobersyal ang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea dahil dito nakasadsad ang BRP Sierra Madre, ang barko ng Pilipinas na nagsisilbing outpost ng Philippine Navy para igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea bilang bahagi ng exclusive economic zone nito. Pero dahil inaangkin din ng China, makailang ulit nang nakaranas ng karahasan ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Kaya bago sa pandinig ng banggitin ng bumisitang si US Defense Secretary Lloyd Austin ang pagkakaroon ng isang anyay task force ayungin ng Amerika. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Austin na sa pagbisita niya sa Command and Control Fusion Center sa Palawan, nakausap at pinasalamatan niya ang mga Amerikanong sundalo ng US Task Force Ayungin. Ano nga ba ang US Task Force Ayungin? At yan ang gusto natin malaman, mga sangkay. Ano kaya ang mga sundalong ito, itong grupo ng mga sundalong Amerikano, na ang pangalan, mga sangkay, US Task Force Ayungin. Ano ang direkta nilang misyon sa Pilipinas? Eto na ba yun? Binabantayan po nila ang West Philippine Sea? At kung sila ang magbabantay, ano ang kanilang magagawa sa ating teritoryo? ano ang papel nito sa misyon ng AFP sa West Philippine Sea? Sa isang pahayag, sinabi ng US Embassy na pinalalakas ng task force ang koordinasyon at interoperability para suportahan ng AFP sa mga aktibidad nito sa South China Sea. Oh, ayan na. Malinaw, mga sangkay. Itong task force na ito ay talagang direktang nagbabantay sa lahat ng mga aktibidad dyan sa West Philippine Sea. Well, ano ba magagawa nila, mga sangkay? Makikipagbardagulan din ba sila sa China tuwing gagawin po ng China yung pambubuli sa mga kasundaluhan natin sa ating teritoryo? Naayon daw ito sa kooperasyon ng mga puwersa ng Pilipinas at Amerika tungo sa pagkakaroon ng malaya at bukas na Indo-Pacific region. Hindi nagbigay ng detalye ang Joint US Military Adjudication Group kung ilang sundalo ang nakadeploy sa Task Force Ayungin. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, hindi sasama sa mga misyon sa West Philippine Sea ang mga miyembro ng Task Force Ayungin. Okay, hindi sasama. Pero for me, mga sangkay, natural naman yun. Sasabihin nila na hindi sasama. Kasi nga, para makaiwas sa mga provocation
na kagaya ng ginagawa ng China mga sangkay. Kumbaga, iwas pusoy po dito kasi lagi yung Pilipinas. Pero, ako dyan, mga sangkay, dapat i-ano na to eh. Kumbaga, ideklara na sasama talaga. Kagaya ng ginagawa ng Japan, di ba? Kasi, ako naniniwala ko this is my own analysis sa mga nangyayari. Hindi ko gusto yun ng China na pumasok sa digmaan. Alam niyo bakit? Malago ang China eh. Mayaman na ang China. Kung makikipagdigma sila, mga sangkay, wala pong panalo sa digmaan. Mawawasak po yung mga malalagong syudad nila ngayon. Naku, ang gaganda pa naman ng syudad ngayon ng China. Diyos mo, Marimar, napaka-advance. Sabi pa nga po nila, advance daw ang China ng mga 30 to 40 years. Ganyan po ang China ngayon, mga sangkay. So, ito po yung nahiisip ko na hindi po papasok ang China sa gera. Nang po-provoke, nang bubuli, kasi nga malakas silang bansa eh. Pero pagdating sa digmaan, sa tingin nyo, papasukin ng China yan? Kalaban nila, India, Japan, sa Asia pa lamang po yan, South Korea. Kapag ginawa nila yan, mga sangkay, sila po mismo ang magkakaproblema. Diba? Kaya dapat gaya ng ginagawa ng Malaysia, tinataboy talaga nila yung mga Chinese. Ganun din po yung Japan, tinataboy talaga nila mga sangkay. Yung mga Chinese, nakikipaggera bang China? Hindi. So sana gawin din po yan ng Pilipinas. Pero tutulong ito sa pagbibigay ng impormasyon tuwing may misyon ng AFP, Western Command sa West Philippine Sea. Hindi ako naniniwala na hanggang ganun lang. Kasi kung hanggang ganun lang, yung pagbibigay ng impormasyon, mga sangkay, napakadali lamang po niyan para bumuo ng ganung klaseng task force ang isang puwersang sandatahan. ISR, Maritime Domain Awareness. So, tumutulong sila sa pagbibigay ng information about that. But, on actual direct participation, it is purely Philippine operation. The Westcom supported by the Philippine Coast Guard. Sa isang statement naman, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na ang mga Amerikanong sundalo sa Palawan ay nagbibigay ng technical assistance. Technical assistance? Pinalalakas daw nito ang kakayahan ng Pilipinas sa maritime domain awareness na mahalaga sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at aktibidad para protektahan ang interes ng bansa sa West Philippine Sea. Ang maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal hindi na nagulat na may ganitong task force ang Amerika sa Pilipinas. It's not surprising. These are, kumbaga, operational details. There's no need to be so concerned about. As long as it contributes to the overall defense and security of the Philippines. Para sa GMA... Okay, so ngayon, usap-usapan to mga sangkay. Kahit dito, binalita na US Embassy kinumpirma ang US Military Task Force ayungin sa Palawan bilang suporta sa West Philippine Sea. Well, for me, walang problema dito mga sangkay. Yung iba iniisip na, baka pumantong tayo sa gera kasi andyan na yung Amerikano. No guys, malabo po yan mga sangkay. Alam nyo kung gugustuhin talaga ng China makipaggeran, noon pa ginawa na nila. Nung pinalaya sila ng Japan, nakapalag ba sila? Wala. Nung pinalaya sila ng Malaysia, nung pinasok po yung isa sa teritoryo mga sangkay sa karagatan ng Malaysia, pinalaya sila, binagawa ba? Wala, mga sangkay. Umalis na lamang po sila. Nung pinalayas po sila ng India sa Indian Ocean, at kahit sa border ng India, may nagawa ba itong China? Wala. Bakit? Hindi ko gusto yun ng China makipaggera. Marami sila mga kalaban dito sa Asia. Okay? So ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa malupit na mga mandirigma, grupo po mula po sa US na ngayon ay andito na daw po sa Pilipinas at magbabantay sa West Philippine Sea. So tayo ngayon mga sangkay, mayroong Sangkay Revelation YouTube channel. Dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga impormasyon tungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo na may malalim na usapin, lalo na po pagdating sa mga propesiya na nasa Biblia na ngayon ay natutupad na. Dito lamang po natin yan mapapanood sa Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, Sangkay Revelation, then click subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.